Narito na ang wakas ng mundo. Basang-basa ng pawis si Masangchiol. Habang nakatigil si Haduhayon sa gulat, itinaas ni Masangchiol ang baril at itinutok diretsyo sa kanya. Bigla, narinig ang maraming putok ng baril. Tumama ang bala sa dingding. Nagkumpas si Haduhayon habang isang putok ang tumama sa kanyang balikat. Tumilapon ang dugo sa kanyang uniforme. Sa eksaktong sandaling iyon, bumalik si Kang Hakchiol ng putok ng walang pag-aalinlangan. Nabagsak si Masangchiol sa sulok, ang kanyang katawan ay naging ganap na tahimik. Dahan-dahang bumangon si Kang Hakchiol. Hindi ako makapaniwala na muntik na akong madala sa isang napakalaking paglilinlang. Siguro talagang kailangang maranasan mo muna ang totoo. Umuunggol si Haduhayon sa sakit. Urhi! Mabilis na lumingon si Kang Hakchiol. Sargento! Ayos ka lang ba? Tumulo ang dugo sa mga daliri ni Haduhayon habang hinahawakan niya ang kanyang balikat. Kinis lang. Ayos lang ako, sagot ni Haduhayon sa pamamagitan ng kanyang mga ngiping nakakagat. Kaya ko pang kumilos. Hindi lang iyon kinis, protesta ni Kang Hakchiol. Kailangan mo munang magpagamot. Kaya ko pang tumagal gamit ang pressure points, sabi ni Haduhayon ng matatag. Tingnan mo muna ang kalagayan ng lalaking iyon. Tinignan ni Kang Hakchiol ang bumagsak na attacker. Mukhang iyon na ang huling bala niya. Kaya talagang naubos na ang bala niya. Sabi ni Haduhayon. Pinunit niya ang bahagi ng kanyang jacket at mahigpit na binalot sa kanyang sugat. Kahit papaano salamat, dagdag niya ng tahimik. Sinagip mo ang buhay ko. Hindi, sagot ni Kang Hakchiol. Dapat mas mabuti kitang na-cover. Hahanapin ko ang ibang nakatakas na preso. Maghintay ka sandali. Hindi maaaring higit sa dalawa sila. Kung talagang may dalawa, mapanganib para sa iyo mag-isa, sagot ni Haduhayon. Kaya ko pang gumamit ng isang braso. Sama-sama na tayong kumilos. Sigurado ka bang ayos ka lang? Dahil sa lakas ng ingay ng speaker na yon, malamang na dinudumog na tayo ng mga infected, sabi ni Haduhayon ng madilim. Kailangan nating umalis muna. Isa lang ang problema ng mga hayop na yon, ngunit napakaraming infected dito ngayon. Mapanganib. Kung may makita kang protective gear, isuot mo agad. Naintindihan. May boses na sumabog sa radyo. Ito si Baesun Ho. Ang North Concourse sa Gonja Station ay na-breach din. Halos na wipe out na. Putrajis ni. Sabi ni Haduhayon. Nakababa na sina Bayongjun, David, at ako sa underground platform, sabi ni Baesun Ho. Walang daan palabas, kaya pilit naming binuksan ang mga screen door at kumilos sa mga riles. Ano? Exclaimed ni Haduhayon. Dapat puno ng mga infected ang mga riles. Nasaan si Jung Minjun? Nagpatuloy si Minjun, sagot ni Baesun Ho ng alanganin. Inakay niya ang mga infected patungo sa Achasan Station. Nawala si Yena habang tumatakbo. Hindi namin alam kung buhay pa siya o patay na. Malakas na humina si Haduhayon. Hahanapin namin si Yena. Pero dapat ninyong protektahan si Minjun kahit ano ang mangyari. Opo, sir, mabilis na sagot ni Baesun Ho. Huwag kayong mag-alala tungkol kay Minjun, Sargento. Buksan ang radyo sa lahat ng oras, utos ni Haduhayon. I-report agad kung may mangyari. Naintindihan. Putrajis ni. Bulong ni Bayongjun. Ayos lang ba si Yena? Hindi ko alam, aminin ni Baesun Ho. Baka maliit ang tsansa. Walang daan pabalik sa concourse. Sa ngayon, sundan natin ang mga riles at hanapin si Minjun. Narinig ang malayong pag-ungol. Raar! Ruwer! Sana buhay pa si Minjun, bulong ni Bayongjun. Matapang siyang magsalita, sabi ni Baesun Ho. Malamang ayos lang siya. Nagsalita ng matatag si Sargento David Briggs sa English. Panatilihing tahimik hanggat maaari. Tayo na. Sana manatiling buhay si Minjun. Bulong ni Baesun Ho. Maingat silang sumulong sa mga riles. Pagkatapos ng ilang minutong kaba, bulong ni Bayongjun, totoo bang walang infected sa mga riles? Gaya ng inaasahan, sagot ni Baesun Ho. Siguro dapat na evacuate natin ang mga nakaligtas sa daang ito. Pinindot niya ulit ang radyo. Ito si Baesun Ho. Malapit na kami sa susunod na istasyon, Achasan Station. Sargento, hindi siya sumasagot. Ayos lang ba siya? Hikbi. Nagpipigil ng luha si Bayongjun. Makakaligtas tayo, di ba?
Huwag kang magsalita ng ganyang mahinang kalokohan, sabi ni Bae Sunho, bagamat nanginginig din ang kanyang boses. Kinakabahan mo rin ako. Ngayon ang tanging taong mapagkakatiwalaan natin ay si David. Hindi ko inakala na asa tayo sa United States Army sa ganitong sitwasyon, dagdag niya. Kung ililigtas tayo ni David, sabi niya pupunta tayo sa Okinawa base, tama? Okinawa. Japan, sabi ni Oh Byung-jun ng mahina. Kaya baka makabisita pa ako sa Akihabara sa Tokyo. Tumahimik ka, utos ng mariin ni Sargento David Briggs. Huwag kang mag-ingay. Sa tingin ko nakikita ko na, sabi ni Bae Sunho. Ang Achasan Station. Hindi ko pa rin nakikita ang kahit anong infected sa mga riles, sabi ni Oh Byung-jun. Lumapit sila sa platform. Sumilip si Sargento David Briggs patungo sa isang kwarto malapit sa pasukan. Ano ang bulong ni Bae Sunho? Sarado ang mga screen door. Natrap ni Minjun ang mga infected sa loob. Oh. Baka nandyan na sila. Hindi pwede. Sabi ni Oh Byung-jun nang hindi komportable. Nagpatuloy ba siya sa susunod na istasyon? Sa ibang lugar, sa labas ng wasak na shelter, pinunasan ni Kang Hakcheol ang pawis sa kanyang noo. Kaya kumalat na pala ng ganito kalayo. Ang shelter. Sabi ni Ha-do-hyeon ng tahimik. Ganap na na-devastate. Sa tingin mo ba mabibigyan pa ito ng lunas? Tanong ni Kang Hakcheol. Bakit nila ito ginawa? Namamatay ang kanilang mga kasamahan dahil sa atin, sagot ni Ha-do-hyeon ng madilim. Malamang ito ay ganti. Nakinig siya sa kakaibang katahimikan. At dahil hindi na natin naririnig ang putok ng baril, sa tingin mo nagtatago na ang iba o tumakbo na? Sa tingin ko rin, sagot ni Kang Hakcheol ng madilim. Ano ang gagawin natin ngayon? Malamang na kumalat ang mga nakaligtas sa mga gusali. Biglang umubol ang isang zombie, graar. Tiningnan ni Kang Hakcheol sa malayo. Ha! Lumitaw ang isang malaking zombie. Lumiko at sumigaw si Ha-do-hyeon, dito. Sumunod si Kang Hakcheol. Opo. Malakas na umalingaw-ngaw ang kanilang mga hakbang. Sumigaw ang isang office lady zombie, baar. Nagkakamali si Kang Hakcheol, ano ba ito? Sabi ni Ha-do-hyeon, siguradong walang humaharang sa daang ito kanina. Huwag kang pumutok. Tumakbo papuntang external gate number 10 at huwag lilingon. Tanong ni Kang Hakcheol, susuportahan kita. Sagot ni Ha-do-hyeon, gumagana pa ang dalawang paa ko, kaya tumakbo ka lang. Tumakbo sila palayo. Huff-huff. Hinihingal si Kang Hakcheol, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Ilang sandali pagkatapos, bumaha sa kanyang isipan ang mga alaala mula sa kanyang pagkabata. Hinabol sila ng mga sundalong North Korean noong bata pa siya, kasama ang kanyang nakababatang kapatid na lalaki at babae. Huff-huff. Hinihingal siya habang tumatakbo ng mas mabilis. Bigla, nadapa ang kanyang nakababatang kapatid. Hayong! Lumingon si Kang Hakcheol. Papalapit ang mga sundalo. Nakatagilid ang kanyang kapatid sa lupa. Sana nagawa ko lang ang ibang desisyon noon. Naisip niya. Nailigtas ko kaya ang nakababata kong kapatid. Umuunggol ang isang zombie, baar. Nadapa si Ha-do-hyeon. Kuf! Sargento, sigaw ni Kang Hakcheol. Pinutok ni Ha-do-hyeon sa mukha ang office lady zombie. Nakaupo sa lupa, pinagpapawisan, itinuro niya ang iba at patuloy na pumutok. Pagkatapos, inilapag niya ang baril. Umalis ka na, Hakcheol. Ano? Exclaimed ni Kang Hakcheol. Ano ang sinasabi mo? Ako ang mag-akay sa kanila kaya tumakbo. Maraming zombie ang umungol, groar, at tumakbo papunta sa kanila. Ang mga bagay na yon. Sabi ni Ha-do-hyeon, hinahabol nila ako dahil naamoy nila ang dugo ko. Alagaan mo si Jung Min-jun. Kahit ano ang mangyari, siguraduhin mong mabubuhay siya at makakarating sa Estados Unidos. Tumakbo, ngayon na. Nagkagat si Kang Hakcheol ng ngipin. Ang tanging pamilyang natitira sa akin ay ang aking nakababatang kapatid na babae. Naalala niya si Minjun na tumatakbo mula sa zombie. Nagbago ba ako dahil sa lalaking yon? Maliban sa aking kapatid, sumumpa ako na hindi ko ilalagay ang aking buhay para sa kahit sino. Sa halip na tumakas, itinaas ni Kang Hakcheol si Ha-do-hyeon. Bumangon ka. Ano ang ginagawa mo? Susuportahan kita habang kumikilos tayo, kaya magmadali. Hindi ka pwedeng mamatay ng walang kahulugan dito. Lumapit ang isang zombie.
Itinaas ni Kang Hakyol ang baril, pinindot ang automatic, at pumutok. Tumigil siya sa pagputok at tinulungan ulit si Ha-do-hayon. Umuumbol si Ha-do-hayon sa sakit. Huwag kang sumuko, sarhento. Isa pang zombie ang umungol, at tinumba si Kang Hakyol. Nadulas ang kanyang kutsilyo sa kamay habang bumagsak sila sa lupa. Napalibutan ng papalapit na mga patay, ipinasara ni Kang Hakyol ang kanyang mga mata, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Bigla narinig ang putok ng baril. Dito, sir, sigaw ng isang sundalo. Umakyat sila sa isang jeep at bumilis palayo. Sa likod nila, sumigaw ang athletic zombie girl, Buar. Kraar. Sa loob ng jeep, hinawakan ni Ha-do-hayon ang kanyang sugat. Huff. Sobrang delikado. Salamat, Hakyol. Ikalawa mo ng beses na sinagip ang buhay ko. Huff. Mabigat na humihina si Kang Hakyol. Sarhento, pakibabaan niyo ako. Ano? Nagulat si Ha-do-hayon. Hintay ni. Tumulo ang dugo sa sahig ng jeep. Kang Hakyol, ikaw, Lee. Huwag mong sabihin nakagat ka. Tinignan ni Kang Hakyol sa ibaba. Patuloy na bumababa ang jeep sa kalye. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang pulso. Lumingon ang isang sundalo. Ano? Nakagat ka? Ibaba siya ngayon na. Hintay, protesta ni Ha-do-hayon. Baka kinis lang o napunit ang balat mo. Imposibleng nakagat ka talaga. Sigurado ako, sabi ni Kang Hakyol ng tahimik. Sigurado malapit na akong ma-infect. Pasensya na, sarhento. Pwede ba akong humingi ng isang huling pabor? Barilin mo ako. Pakiusap, barilin mo ako. Ayaw ko talagang maging infected. Sa tingin ko mas gusto kong mamatay. Itinaas ni Ha-do-hayon ang kanyang ulo, tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Ipinasara niya ang kanyang mga mata, hinawakan ang kanyang buhok sa hindi paniniwala. Ilang sandali pagkatapos, sa Yeongbilla New Construction Site, nakatayo ng tahimik sina Kang Hakyol, ang sundalo, at Ha-do-hayon. Tanong ng sundalo, sigurado ka bang gusto mong gawin ito sa iyong sarili? Opo, sagot ni Ha-do-hayon. Ang baril ito. Ibinigay ng sundalo ang baril sa kanya at lumakad palayo. Nag-cock si Ha-do-hayon ng baril. At sabi niya, pasensya na Kang Hakyol. Sabi ni Kang Hakyol, ayos lang, sarhento. Sa daan papunta dito, nakilala ko ang isang tiyak na propesor. Sabi ni Ha-do-hayon, ang asawa, Ha-jun, at Hakyung na sumama sa kanya papunta sa shelter. Sabi ni Kang Hakyol, ang pamilyang iyon, tama? Opo. Tama. Sana ligtas pa sila. Sabi ni Ha-do-hayon, nag-evacuate sila sa ibang gusali noon, kaya dapat ayos lang sila. Sabi ni Kang Hakyol, kahit papaano ang propesor na yon. Na-infect din, katulad ko. Habang naaalala niya si Seo Jae-hoon sa kama. At sabi niya, namamatay ang lahat kapag dumating na ang kanilang oras. Ang tanging pagkakaiba ay kung maaga o huli ito darating. Sabi ni Kang Hakyol, malamang sinabi ng propesor iyon para aliwin si Ha-jun. Umabot din sa akin ang mga salitang iyon. Kung dumating ang sandaling kailangan kong mamatay di. Sa ganoong mindset, sa tingin ko mas mapayapa akong makakaalis. Ngayong nangyari na ito, gusto kong tapusin ito ng maayos, naalala ang mga salita ng propesor. Dahil namamatay ang lahat balang araw. Hindi kasalanan ng sarhento ang pagka-infect ko. At hindi rin responsibilidad mo ang pagbaril sa akin. Kaya huwag mong sisihin ang iyong sarili. Habang umiiyak si Ha-do-hayon na parang maliit na bata, sabi ni Ha-do-hayon, si Minjun at Yanani. Kung makikita ko ulit sila, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko tungkol sa iyo. Pero higit sa lahat, isusugal ko ang lahat ng meron ako. Tiyak na hahanapin ko ang iyong nakababatang kapatid na babae. Kaya, sabi ni Kang Hakyol, sarhento. Hindi mo na kailangang gawin yon. Hindi mo na kailangang mabuhay para sa iba pa. Habang nagbubukas ang mga mata ni Ha-do-hayon na puno ng luha sa gulat. Sabi ni Kang Hakyol, gusto kong mabuhay ka hanggang sa dulo. Sa natitira mong buhay, pakiusap, mabuhay ka lang para sa iyong sarili. Kaya pakiusap, huwag mong gawing walang kahulugan ang aking kamatayan. Itinutok ni Ha-do-hayon ang baril kay Kang Hakyol. Habang pareho silang tahimik, ipinasara ni Kang Hakyol ang kanyang mga mata. Habang pinagpapawisan at umiiyak si Ha-do-hayon.
Tumigil si Haduhayon sa pagtutok kay Kang Hakchiol at sabi, hindi ko magawa. Hindi ko lang kayang barilin ka. Habang umiiyak siya ng lalo, sabi ni Kang Hakchiol, naiintindihan ko. Kaya ibigay mo sa akin ang baril. Habang inihahandog ni Haduhayon ang baril. At sinusubukan niyang tumigil sa pag-iyak. Bigla niyang niyakap si Kang Hakchiol. At umiyak ulit sa kanyang balikat. Habang tinitignan ni Kang Hakchiol ang malayo. Habang nakatayo sila ng tahimik. Ilang sandali pagkatapos, pumasok si Kang Hakchiol sa office container. At umupo siya sa tabi ng pinto. Sabi ni Kang Hakchiol sa kanyang sarili, Professor. Sa huli, na-infect din ako katulad mo. Pagkatapos mong maging isang infected. Nandyan ka pa ba? Ano ang pakiramdam na mabuhay bilang isa? Wala akong kumpiyansa na mabuhay ng ganoon. Ni gusto ko. Gaya ng sinabi mo, Professor. Namamatay ang lahat balang araw. Kaya susuko na ako. Itinutok niya ang baril sa kanyang templo. At ipinasara ang kanyang mga mata. Habang mas lalong pinagpapawisan siya. Sabi ni Kang Hakchiol sa kanyang sarili, ang aking buhay di. Habang naaalala niya ang kanyang nakaraan. Sabi ng kanyang kapatid, yung ano ang nangyari. Sabi ni Kang Hakchiol, tinalikuran tayo ng lalaking iyon. Sinubukan niya tayong ibenta. Natatakot ako ni. Sabi ng kanyang kapatid, pero paano kung mahuli ang isa sa atin? Sabi ni Kang Hakchiol, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka mahuhuli. Ipoprotekta kita kahit na kailangan kong isugal ang aking buhay. Kaya huwag kang mag-alala. Pero kung ako lang ang mahuhuli, huwag kang lilingon. Tumakbo ka lang. Nakuha. Kung wala ako Si Daichul, kailangan mong alagaan ang pinakabata. Habang tahimik na tinitingnan ni Daichul si Kang Hakchiol. Ilang sandali pagkatapos sa likod na eskinita. Hinabol ng mga North Korean sina Kang Hakchiol at ang kanyang mga kapatid na nagsasabi, hulihin ang mga taong iyon. Habang tumatakbo at pinagpapawisan si Kang Hakchiol na nagsasabi, huff huff. Biglang bumagsak si Daichul sa lupa at sabi, Hyong. Lumingon si Kang Hakchiol. Habang papalapit ang mga North Korean at si Daichul ay nasa sahig. Sumigaw si Daichul, huwag kang lumingon at tumakbo, Hyong, huwag kang sumuko. Habang nagulat si Kang Hakchiol. At tumakbo siya palayo. Habang hinahawakan ni Kang Hakchiol ang kamay ng kanyang kapatid na babae at nagsimulang umiyak at tumakbo. Si Daichul ay nasa sahig pa rin. At sumigaw siya, huwag kang sumuko. Sa kasalukuyan tumulo ang luha ni Kang Hakchiol. At inalis niya ang baril sa kanyang templo at sabi niya sa kanyang sarili, Professor. Gaya ng sinabi mo, namamatay ang lahat kapag dumating na ang kanilang oras. Ang tanging pagkakaiba ay kung maaga o huli ito darating. Ibig sabihin kung susuko ako ngayon, maaga itong darating. Pero kung hindi ako susuko, huli itong darating. Habang tumayo siya sa construction site. Tiningnan ni Kang Hakchiol ang belt strap at sabi niya sa kanyang sarili, Professor. Hindi ako susuko. Para sa aking natitirang pamilya. Para sa aking nakababatang kapatid na babae. Habang ginamit niya ang strap bilang tourniquet at hinila ito ng mas mahigpit. Tiningnan niya ang circular saw. At sabi niya sa kanyang sarili, hindi ko hahayaan na sumuko sa aking buhay. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.